Akala mo ba alam mo na ang nangyayari sa kulungan? Mag-isip kang muli. May mga lihim na sandata mula sa ordinaryong gamit at mga patakaran sa kaligtasan na di pinag-uusapan. Mas kakaiba ang buhay sa kulungan kaysa sa mga kwento. At may mga preso pang naging paksa ng nakakakilabot na eksperimento. Parang horror na pelikula. Sa episode ngayon ng The Infographic Show, tatalakayin natin ang mga pinakakakaiba at nakakabahalang katotohanan tungkol sa kulungan na siguradong totoo. Ang pinakamalaking pagtakas sa kulungan sa mundo ay nangyari noong 1979 sa Gasar, Iran. Pinlano ito ni H. Ross Perot, natatakbo ring Pangulo ng United States kasama ang isang Iranyanong empleyado ng Electronic Data Systems. Isang nagngangalit na grupo ang sumugod sa mga tarangkahan ng kulungan at winasak ang mga depensa. Lahat ng ito ay para iligtas ang dalawang Amerikanong naipit sa loob. Ngunit bilang dagdag na benepisyo, 11,000 pang ibang bilanggo ang nakalasap din ng kalayaan sa gitna ng kaguluhan. Maging ang Guinness Book of World Records ay kinilala ang insidenteng ito na ginawaran ng parangal bilang pinakamalaking jailbreak na pang-49. Noong 2000 at 22 Estados Unidos ang may pinakamataas na bilang ng preso sa mundo. 629 bawat 100,000 katao. Noong 2023, 19 na milyong katao ang nakakulong. Kaya masikip ang mga bilangguan sa United States kahit hindi ito ang pinakasiksik sa mundo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kahit 19 na milyon ay nakakabigla, pero bumaba na ito mula 23 milyon noong 2008. Bilang 48, noong 2017 umabot sa nakakabiglang 80 bilyon kada taon ang ginagastos para patakbuhin ang sistema ng bilangguan sa United States. Iyan pa lang ang mga pangunahing gastos sa operasyon. Dagdag pa ang epekto sa mga pamilya, bata at komunidad. Ang tunay na gastos ng pagkakakulong ay pwedeng umabot sa $1 trilyong taon-taon. Kaya ang 80 bilyon ay maliit lang kumpara rito. Pero sa kabila nito, hindi pa rin iyon ang pinaka-nakababahalang bilang ng bilangguan na lumabas noong 2017 bilang 47. Noong 2015-12 bilanggo kada araw o mga 4,400 bawat taon ang namamatay sa mga bilangguan sa United States. Mas nakakabahala ang sanhi ng mga pagkamatay sa mga bilangguan ng estado at federal. Karamihan ay dahil sa sakit tulad ng atake sa puso at kanser. Sa mga lokal na kulungan, ang pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay ay dulot ng sarili. At nakakalungkot, karamihan dito ay nangyayari bago pa man mapatunayang nagkasala ang isang tao. Kung tutuusin, bihira ang mga namamatay dahil sa karahasan ng kapwa bilanggo. Pero bakit iyon ang laging balita? Siguro dahil di ganun kalungkot ang mga bilang na iyon. Bilang 46, ano ang lahi-lahing hatian ng mga bilanggo sa Estados Unidos ayon sa estadistika? Noong Setyembre 2025, ang mga puting bilanggo ang bumubuo ng pinakamalaking bahagi ng populasyon ng bilangguan sa United States, mga 57% sa kabuuan, ayon sa Bureau of Prisons. Pangalawa ang mga itim na bilanggo na 383, kasunod ang Native American na 3. 16 lang ang Asyanong bilanggo sa kabuuang populasyon ng kulungan. Ang paghahati ng kasarian ng mga bilanggo ay mas kapansin-pansin pa. 934 na lalaki at 66 lang na babae. Numero 45. Dalawang bilangguan sa United Kingdom, Her Majesty's Prison McGilligan at Her Majesty's Prison Albany, ang gumamit ng mga ibon para tumulong sa mga bilanggo. May programa sila kung saan ang matatanda at matagal ng bilanggo ay pwedeng mag-alaga ng ibon tulad ng budgies, finches at pugo bilang therapy. Malaking tulong ang mga programang ito sa mga bilanggo, lalo na sa matatanda, na gumanda ang mental at pisikal na kalusugan. Anumang pagmamaltrato sa ibon ay may kaukulang disiplina mula sa pamunuan ng bilangguan. Paano kung magdagdag tayo ng karumaldumal na pagpatay para mas kapanapanabik? Numero 44. Hindi na bago ang karahasan sa bilangguan, pero walang kasing tindi ng pagpatay ni Jamie Osuna sa kanyang kaselda. Si Luis Romero Osuna, isang nagpakilalang satanista na may mga tattoo sa muka na ginawa para magmukha siyang masamang payaso. Talaga namang nagpakawala ng lagim. Ayon sa ulat ng autopsy, tinaga niya ang isang daliri, tinanggal ang bahagi ng mga tadyang, inalis ang baga, pinutol ang ulo at gumamit ng labaha para gumawa ng hiwa na parang ngiti. Nang pumasok ang mga gwardya sa selda, suot ni Osuna ang kwintas na gawa sa bahagi ng katawan ni Romero. Tungkol naman sa bilang 43 ng karahasan sa kulungan, nagiging malikhain talaga ang mga preso
sa paggawa ng mga sandata sa loob ng piitan. Sa kulungan, hindi ka dapat magpabaya para makalamang. Madalas, ginagamit ang kandado sa medyas o supot bilang pamalo. Eksaktong ganun ang gamit nito. Ang mga preso ay maaaring gawing matalim ang hawakan ng kutsara sa pagnguya nito at ginagamit din nila ang kanilang dumi bilang sandata kapag kailangan. Ayon sa New York Daily News, kahit ang Jolly Ranchers na candy ay pwedeng gawing sandata sa kulungan sa pamamagitan ng pagtunaw at paghubog bilang sandata number 42. Kasing malikhaing din ang mga preso sa paghahanap ng kakaibang paraan para magpuslit ng droga sa loob ng kulungan. Kabilang sa mga pinakabaliw na kaso ang isang onsa ng marijuana na naipuslit gamit ang lobo ng sanggol, isang malungkot at desperadong paraan. Tinunaw na subokson sa coloring book at droga sa loob ng patay na ibon, inihagis sa pader ng kulungan. At isang bilanggo sa Kentucky na ang pangalan ay Michael Jones ay namatay matapos ibabad ang kanyang salawal sa methadone. Umaasa siyang puputulin ang damit at ibebenta ang mga piraso nito sa iba pang mga preso sa loob. Kung pag-uusapan ang mga ilegal na gawain sa mga kulungan, numero 41 ang pinakakinatatakutang gang sa kulungan sa United States ay ang Aryan Brotherhood. Bagamat kaunti sila, kilala sila sa matinding karahasan at mas maraming pagpatay kaysa ibang gang sa sistema. Tulad ng pangalan, white supremacist na gang ito na gumagamit ng matinding karahasan para takutin at kontrolin ang mga kaaway. Itinatag noong 1964 ang Aryan Brotherhood ay may humigit kumulang 20,000 miyembro sa mga bilangguan sa United States ngayon. Sila rin ay gumagana sa ilalim ng isa sa pinakamahigpit na hierarkiya ng kahit anong gang sa bilangguan, pinamumunuan ng isang 12-man komisyon na siya namang binabantayan ng isang elite na 3 kataong konseho na tinatawag na Council Number 40. Ang pinakamasikip na bilangguan sa mundo ay ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa, Pilipinas, na may 28,500 bilanggo. Sa paghahambing, ang pinakamalaking bilangguan sa United States ay ang Los Angeles County Jail na may mahigit 20,000 bilanggo na aangkop para sa pinakamalaking bilangguan sa mundo. Madilim ang kasaysayan ng New Bilibid. Noong pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong 1940 itinayo ito bilang kampo ng mga bilanggong politikal na may kapasidad na mas mababa sa 7,000. Sa kabila ng 85 taon ng pag-upgrade, nahihirapan pa rin ito sa matinding siksikan ng mga bilanggo, lalo na sa high security area. Malamang hindi ka na magugulat na marinig na ito ay inakusahan ng matinding paglabag sa karapatang pantao para sa bilanggo nitong si Bilang 39. Ang Sark Prison, ang pinakamaliit na bilangguan sa mundo sa Channel Islands sa United Kingdom at France, ay ginawa para sa 2 bilanggo lang. Ang isla ay ilang milya ang haba, mas mababa sa 1 milya ang lapad at may humigit kumulang 600 katao ang populasyon. Hindi ito ang komunidad na makikinabang sa isang high-tech na supermax na bilangguan. Itinayo noong 1856, ang maliit na bilangguan ay may 2 selda lamang na walang bintana sa ilalim ng bubong na hugis bariles, na pinagdugtong ng isang makitid na daanan. Pinakasikat na bilanggo si Andre Gard, isang walang trabahong nuclear physicist. Ano ang kanyang krimen? Sa totoo lang, sinubukan niyang salakayin ang isla gamit ang isang assault rifle para magsagawa ng isang one-man coup, pero hindi nagtagumpay ang solo niyang pagsalakay. Pagkatapos niyang i-anunsyo ang pag-atake isang araw bago ito mangyari, sinalubong siya ng nag-iisang pulis sa isla na tinadyakan siya ng isang suntok at inaresto. Bilang 38, isa sa, kung hindi man ang pinakamasamang bilangguan sa mundo, ay ang Muhanga Correctional Facility sa Rwanda, Africa. Ang mga bilangguan ay naging kilala sa masasamang dahilan na maaaring ikasikat ng isang bilangguan. Matindi ang siksikan dito. Inakusahan ang mga gwardiya ng pisikal at psikolohikal na abuso at madalas kulang o marumi ang pagkain at tubig. Madaling kumalat ang sakit, madumi ang paligid at di pinapansin ang karapatang pantao. Kung bibisita ka sa Rwanda, magpakabait at iwasan ang anumang krimen. Numero 37. Sa kabila ng matinding pagkakaiba, ang Bastøy Island sa Norway ang itinuturing na pinakamalamig at pinakamakataong kulungan sa mundo. May television shower, komportableng kama at mataas na tiwala sa mga selda. Pinapayagan din ang mga preso gumamit ng sauna, tennis court at magkabayo. Nakatira sila sa pod community kaya mababa ang tsansa nilang makabuo ng gang sa kulungan. Sa Norway, 21 taon ang pinakamataas na sentensya kaya binibigyan ng edukasyon at pagsasanay ang mga preso para makabalik sa lipunan pagkalaya. Epektibo ito dahil sila ang may pinakamababang bilang ng nagbabalik sa krimen sa Europa. Numero 36.
Ang Pentonville sa London, ang pinakamatandang bilangguan sa mundo. Itinayo noong 1842 at ginagamit pa rin ito ngayon. Sa loob ng panahong iyon, mahigit 100 na ang na-execute doon at nagkulong din ng mga kilalang bilanggo tulad ng Irish na manunulat na si Oscar Wilde na nakakulong dahil sa kasong sodomy. Masama na ang reputasyon nito ngayon dahil laganap ang krimen at pagpupuslit ng droga sa loob ng bilangguan. Dahil sa disenyo nitong mula pa Victoria, ang bilangguan ay madaling pasukin at takasan. Ang Eastern State Penitentiary sa Philadelphia, United States of America, ang pinakakilalang multong bilangguan sa Amerika at kilala sa brutalidad nito. Itinatag ng mga Quaker noong 1829 ang pangalan ng penitentiary ay hango sa relihiyosong pinagmulan. Layunin nitong magsisi ang mga bilanggo. Ang mga bilanggo ay ikinulong mag-isa sa mga selda na walang bintana, hiwalay sa labas. Ang pag-iisa ay nagtulak sa marami sa kabaliwan, nagdulot ng karahasan at pagkabaliw. Kahit natapos na ang solitaryong pagkakakulong noong 1870, nagawa na ang pinsala. Ayon sa mga mahilig sa multo, ang bilangguan ay tirahan ng hindi mabilang na mga kababalaghan at nakakatakot na paranormal na mga pangyayari. Hanggang sa ngayon, si Pascal Payet, 34, ay eksperto sa paggamit ng helicopter para makatakas sa kulungan. Noong 2000 ninakaw niya ang helicopter para makatakas sa bilangguan sa Luniers, Pransya. Noong 2003, bumalik siya gamit ulit ang ninakaw na helicopter para palayain ang 3 bilanggo. Si Choi Gap-bak ay tinawag na Koreanong Houdini matapos siyang magsanay ng matinding yoga sa kulungan na nagbigay daan sa kanya para makalabas sa bilangguan gamit ang pagbaluktot ng kanyang katawan. At si Frank Abagnale, ang alamat na manloloko na ginampanan ni Leonardo DiCaprio sa Catch Me If You Can, ay minsang nakatakas sa kulungan sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanyang mga gwardya. Nagpanggap siyang undercover inspector na may peking badge. Pinalabas siya sa pintuan, sinundo ng kaibigan at agad umalis. Bilang 33, nakatulong ang service dog na mapagaan ang buhay sa kulungan. Isang pag-aaral ang nagsabing ang pagpayag sa maayos na preso na mag-train ng aso sa kulungan ay nagdulot ng 74% pagtaas sa kagalingan, 32% sa kumpiyansa at tiwala sa sarili, at 25% na pagbuti sa mental na kalusugan. Natuklasan din ng pag-aaral na maganda ito para sa mga aso. Nagbunga ang programa ng 100 at 48% pagbuti sa pakikitungo at 200 at 24% sa kalusugan ng pag-iisip. Numero 32 si Martha Stewart ay nagpapakalma rin, ang Amerikanong celebrity chef at lifestyle icon na si Martha Stewart. Nakulong siya noong early 2000s dahil sa white-collar crime, pagsisinungaling sa dahilan ng pagbenta ng shares ng kumpanya. Habang nakakulong, nagpuslit siya at ilang kasama ng pagkain mula sa kantina para magamit ang talento niya sa pagluluto ng mga mamahaling pagkain para sa lahat. Numero 31 sa Australia. Uso ang teatro sa kulungan, kung saan may masiglang kultura ng mga tropa at manunulat ng dula sa loob ng dekada. Si Jack Carlson, isang kilalang bilanggo, ay sumikat dahil sa viral na video ng masarap na Chinese meal at sa kanyang eksaheradong pag-aresto. Minsan nagmumula ang talento sa hindi inaasahang lugar. Numero 30, puntahan natin ang sikat na kulungan, Alcatraz. Dati itong military fort na may higit 100 kanyon para ipagtanggol ang West Coast bago naging kulungan. Noong California Gold Rush, pinatibay ang isla ng Alcatraz para mapigilan ng depensa nito ang mga dayuhang bansa na sakupin ang Operasyong Ginto. Kalaunan, noong panahon ng American Civil War, nagsilbing matibay na panakot ang Alcatraz laban sa anumang tangka ng Confederate na sakupin ang California. Dahil nagwagi ang Union, nag-ampana ng isla ang tungkulin nito. Mga bilanggo ang nagtayo ng Alcatraz Prison. Pagkatapos ng Civil War, ginawang High Security Detention Center ang dating base militar sa isla para sa mga bilanggo ng militar. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay at baril ng kanilang mga bantay, napilitan ang mga bilanggo na sila mismo ang magtayo ng pasilidad. Kalaunan, naging high security na bilangguan din ito para sa mga sibilyang kriminal. Bilang 28. Sa ilang paraan, hindi rin masama dito makulong. Dahil sa mahigpit na seguridad, nagkaroon ng sariling selda ang karamihan ng bilanggo, kaya hindi naranasan ng Alcatraz ang siksikan na karaniwan sa ibang bilangguan. May mainit din silang tubig para maligo na noon ay bihira sa mga bilangguan sa Amerika. Isa sa pinakamagandang kusina noon ang nasa federal na bilangguan.
at nakakalaro ng softball ang mga bilanggo tuwing libangan sa isla. May masamang lihim na motibo sa likod ng lahat, bilang 27. Ang pagpapasanay sa mga bilanggo sa mainit na tubig at masarap na pagkain ay estratehiya para palambutin sila. Ang Alcatraz ay isang kuta na hiwalay sa nagyayelong tubig ng San Francisco Bay. Tinitiyak ng mga gwardiya na mukhang delikado at hindi kaaya-aya ang nagyayelong alon para sa gustong tumakas. Epektibo ito dahil sa teknikalidad. Walang opisyal na nakatakas mula sa Alcatraz, lugar 26 at hindi ito isinara sa inaasahang dahilan. Dahil sa tanyag nitong reputasyon, maaaring akalain mong isinara ang Alcatraz dahil sa misteryosong trahedya o dekada ng pag-abuso sa karapatang pantao. Hindi, mas simple ang dahilan ng pagsasara. Masyadong magastos ang pagpapatakbo. Ang alat ng tubig sa look ay nagdulot ng matinding kalawang sa mga istruktura sa isla. 3 beses na mas mataas ang gastos sa bawat bilanggo kaysa ibang kulungan. Lingguhan, 1 milyong galon ng tubig ang dinadala sa isla sa pamamagitan ng bangka. Ang lahat ng ito ay naging sobrang sakit ng ulo, kaya tuluyang isinara ang Alcatraz noong 1963. Sa California, nalalagay sa panganib ang buhay ng mga bilanggo para labanan ang mga sunog. Noong mga wildfire sa Los Angeles noong 2025, mahigit 1,000 bilanggo na bumbero ang ipinadala para tumulong, na nagdulot ng malalaking issue sa etika. May mga bilanggo na nagtatrabaho ng hanggang 24 na oras kada araw kapalit ng $26 malayo sa minimum na sahod. Nakakagulat ang dami ng produktong gawa ng mga bilanggo sa kulungan. Kasama dito ang Victoria's Secret na panloob noong 80 DS military jacket, baseball cap, maong, McDonald's uniform, pustiso at kabaong. Ilang kumpanyang tulad ng Victoria's Secret na gumamit ng paggawa ng bilanggo ay humingi ng paumanhin, pero hindi ito ang pinakakakaibang serbisyo ng mga preso. Numero 23. May ilang kriminal sa California na nag-record ng audiobook para sa mga bulag, kabilang si Edmund Kemper, ang co-ed killer na pumatay ng 8 babae. Nagre-record siya ng mahigit 5,000 oras ng audiobook para sa Volunteers of Vacaville, hanggang sa magkaroon siya ng malubhang stroke noong 2015 ginawa niya ito mula sa high security na selda sa bilangguan. Nagpasalamat si Kemper sa pagkakataong makagawa ng kabutihan at makabawi kahit kaunti sa utang niya sa lipunan bilang 22. May mga bilanggo na malikhain sa pang-aasar sa bantay. Sabi ng isang dating bilanggo sa Vice, may isang pinagkakatiwalaang bilanggo sa United Kingdom na pinayagang lumabas ng kulungan para magpinta ng bahay ng warden. Kalaunan, natagpo ang suot ng bilanggo ang pambabaeng underwear na hinihinalang kontrabando, tulad ng naunang nagpuslit ng methadone. At doon nagulat ang warden. Ang underwear pala ay pagmamay-ari ng kanyang sariling asawa. Ninakaw at ipinuslit ng bilanggo bilang 21. May ilang bilanggo na kumukuha ng kakaibang souvenir. Ayon sa kwento ng isang dating bilanggo mula United Kingdom, pinalabas ang isang bilanggo sa selda matapos makita ng mga gwardiya ang kanyang unan na may laman ng mga pugot na ulo ng kalapati. Iyan ang klase ng bagay na hindi mo makakalimutan at siguradong hindi sa magandang paraan. Numero 20. Iba-iba man ang patakaran ng bilangguan, iisa ang di nagbabago. Ituon lang sa sarili ang pakikialam. Kilala ang mga preso bilang pribadong tao at madalas may mga bagay silang ayaw ipaalam, lalo na sa mga gwardiya. Akala mo may kakaibang nangyari sa selda? Wala kang nakita. Yumuko at magpatuloy sa paglakad. Bilang 19 isa pang patakaran para mabuhay sa kulungan, huwag kang magbibigay ng opinyon, maliban na lang kung direkta kang tinanong. Ang opinyon ay parang puwet. Lahat ng tao meron yan. Pero sa kulungan, kung magbabahagi ka ng opinyon mo sa taong hindi naman nagtatanong, baka magkaroon ka pa ng bago. Gawa ng isang improvised na patalim. Oo, lahat kritiko. Pero ang mga kritiko sa loob ng kulungan, kadalasan hindi nagtatagal. Bilang 18, huwag kang masyadong sabik makipagkaibigan. Tandaan na may ilang tao rito na matagal nang nakakulong bago ka pa dumating. Ang ganitong pag-iisa ay hindi nakakabuti sa pasensya ng tao. Kung palagi kang nakikisawsaw at gustong kaibiganin lahat, posibleng mainis sa iyo ang iba. Kapag nainis mo ang maling tao, baka bigla ka na lang matagpuan na nakabitin sa balkonahe na may unan sa ulo. Pero may mas malalang pagkakamali ka pang pwedeng magawa sa loob ng kulungan kaysa sa number 17. Siguradong ayaw mong maging kaaway ang mga gwardiya. Pwedeng pahirapan ng mga gwardiya ang buhay mo, pero mas delikado kung susubukan mong maging kaibigan nila. Kapag nakita ng ibang preso na malapit ka sa mga gwardiya, doon magsisimula ang mga problema mo. Sabi nga sa lumang kasabihan sa kulungan,
ang mga tsismoso ay nabibigyan ng sugat. Kaya huling-huli mong gustong gawin ay bigyan ng ideya ang kahit sino na baka nagpaplano kang magsumbong para lang makakuha ng espesyal na trato. Kung matagal kang nakakulong, pwede kang magkaroon ng magandang relasyon sa mga gwardiya, pero hindi ito dapat pilitin. Kung kailangan mo pang sabihan, baka may problema ka na. Huwag kang magsusumbong kung gusto mong humaba ang buhay mo bilang 16. Isa sa mga hindi madalas na patakaran para mabuhay sa kulungan ay simple lang. Maging totoo ka sa sarili mo at hindi sa parang palabas lang sa telebisyon pagkatapos ng klase. Kung mapasama ka sa grupo ng preso na nagkukwentuhan tungkol sa krimen o karanasan, huwag mong palakihin ang kwento mo para magmukhang matapang. Babalik lang ito sa'yo. Ang dating preso ay parang asong pang-amoy. Kapag naramdaman nilang hindi ka mapagkakatiwalaan, siguradong may gulo na. Sa kulungan, mahalaga ang respeto, pera, sigarilyo at mga magasin na may hubad. Igalang mo ang iba para mas malaki ang tsansa na igalang ka rin nila, lalo na ng ibang preso. Numero 15, binigyang diin ng dating preso ang kahalagahan ng paninindigan para sa sarili. Maaaring parang payo lang ito sa after-school special, pero kung paano mo tratuhin ang sarili mo, yun din ang magiging basihan ng ibang preso kung paano kanila tratuhin. Kung bigla kang bugbugin, mahalagang lumaban gamit ang lahat ng lakas mo. Mas mabuti pang matalo at maospital kaysa makulong, dahil sa kulungan, laging target ng mga umaabuso ang mga hindi lumalaban. Mahalaga ang pagpapakitang hindi ka kayang apihin para manatiling ligtas. Pinapahalagahan ng mga preso ang integridad, kaya kung mangako ka, mabuting tuparin ito para mapanatili ang reputasyon mo. Ang susunod na patakaran sa kulungan ay mahalaga. Bilang 14, huwag mangutang o magpautang. Madaling mabaon sa utang sa loob. Kung mangungutang ka at di makakabayad, gagawin kang halimbawa ng pinagkakautangan mo. Pero ganun din kung ikaw naman ang nagpautang ng pera o mahahalagang bagay at hindi ka nabayaran, kailangan mong kumilos. Kung hindi, makikita ka ng iba na mahina at magsisimula silang samantalahin ka rin. Kaya mas mabuting maging ligtas at umiwas na lang sa pagpapautang. Numero 13. May ilang bilangguan na may gift shop tulad ng sa Huntsville, Texas, na may lumang electric chair na old Sparky. Pwede kang bumili ng t-shirt at hoodie na nagpapakitang bumisita o nakulong ka doon. Numero 12. May ilang bilangguan na may kakaibang patakaran. Pinilit ni dating Maricopa County Sheriff at profesional na tagalabag ng karapatang pantao na si Joe Arpaio ang mga tao sa kanyang kulungan na magsuot ng pink na underwear at kumain ng pagkaing vegetarian para makatipid ng pera. Pinapabayaran niya sa mga preso ang pagkain nila. Sa San Pedro, Bolivia, kailangan din bumili ng mga bilanggo ng sariling selda. Numero 11. Ang Forteza Medicia ay isang medyebal na kuta sa Italia na ginawang modernong medium security na kulungan. May restauran na pinapatakbo ng mga bilanggo. Lahat ng napiling magtrabaho doon ay may mabuting asal. Plastik ang kubyertos para sa kaligtasan at ayon sa mga bisita, masaya ang kanilang karanasan. Si Lorenzo Pollard, Handan 10, ay nagpakitang gilas bilang ninja sa medium security na kulungan sa St. Louis. Pumutol siya ng 2 paanang upuan at tinali para makagawa ng simpleng nunchucks. Malinaw na fan siya ni Bruce Lee dahil bago siya mahuli, nilabanan niya ang 13 gwardiya gamit sariling gawang martial arts na sandata. Bilang 9. Sa kahit anong araw sa Amerika, humigit kumulang 4,000 at 500 na mga bata ang nakakulong sa mga kulungan ng matatanda. Hindi lang ito nakakatakot, kundi delikado rin. Mas 3-6 na beses mas mataas ang tsansang mamatay ng mga bata sa self-destructive na paraan sa kulungan ng matatanda kaysa sa youth facility. May mga batang 13 taong gulang na hinatulan ng habambuhay na kulong. Kaya tiyak na mamamatay silang nakakulong bago pa magkaedad para bumili ng inumin. Maliban na lang kung bigyan sila ng parole number 8 balang araw. Ang unang bilangguan sa Estados Unidos ay ang Walnut Street Prison sa Philadelphia. Itinayo noong 1773. Bagamat nahuli sila kumpara sa ibang bansa, noong 2021 ang United States ay may 22% ng mga bilanggo sa mundo. Number 7. Maraming nagsasabing ang mga bilangguan ay parang legal na paraan ng pagkaalipin sa United States dahil ginagamit ang paggawa ng mga preso sa paggawa ng produkto. Maaaring ipadala ang mga bilanggo para labanan ang mapanganib na sunog sa kagubatan kahit kailan. Marami sa kanila ang hindi pinapayagang sumali sa fire department kahit malaya na, at may ilan na nagsasabing ito ay ibang anyo lang ng pagkaalipin. Ang ika-13 amyenda na nagbawal sa pagkaalipin ay may malaking pagbubukod. Ipinagbabawal ang pagkaalipin o sapilitang paglilingkod.
Maliban kung parusa sa krimeng napatunayang kasalanan sa Estados Unidos. Legal pa rin ang pagkaalipin kung napatunayan kang nagkasala ng krimen. Numero 6, may madilim na kasaysayan ang United States sa eksperimento sa tao sa bilangguan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, si Dr. Leo Stanley, isang doktor sa bilangguan, ay nag-eksperimento sa mga bilanggo para bawasan ang agresyon at palakasin ang pagkalalaki. Kasama sa kanyang paraan ang paglipat ng bayag ng mga naparusahan ng kamatayan sa ibang bilanggo sa San Quentin. Kapag wala nang pwedeng mag-donate, ginamit niya ang mga hayop tulad ng kambing, baboy ramo, tupa at usa bilang pamalit. Ayon kay Stanley, kayang gamutin ng pamamaraang ito ang hika, depresyon at taghiyawat. Bilang 5, may mga kulungan na may recording studio na may saysay naman. Wala nang mas bibigay ng street cred kundi makulong kahit sandali. Nakapag-record din sina Tupac, Mac Dre at Young Thug ng album habang nakakulong at hindi lang rapper ang gumagawa nito. Si Johnny Cash, country music legend, ay gumawa ng sikat na kanta habang nakakulong. Bilang 4, pwede ka pa ring maging malapit sa asawa mo kahit nakakulong. Ito ang conjugal visit na siguro narinig mo na sa telebisyon pero baka hindi pa na ipaliwanag ng maayos kung ano ito. Espesyal na inaayos ito sa mga tauhan ng kulungan kung saan binibigyan ng bihirang pagkakataon ang mga preso na magkapribadong oras at sexual na pagiging malapit sa bisita. Karaniwan, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa sa hiwalay na gusali gaya ng trailer o kubo, pero ito'y para lang sa ilang state prison at hindi sa federal na kulungan. Pasensya na, Lovebirds number 3, noong 2022, halos 71,000 katao sa Estados Unidos ang nakakulong sa mga pribadong kulungan. Iyan ay 8% ng kabuuang preso noon, tumaas ng 5% mula 2,000. Kontrobersyal ang mga pribadong kulungan dahil ayon sa mga kritiko, nagkakaroon ito ng insentibo na panatilihing mataas ang bilang ng preso para mas malaki ang kita ng industriya. Pangalawa, may ilang sikat na personalidad na nakakulong. Kasama rito si Iron Man na si Robert Downey Jr., pati sina Mike Tyson, Tim Allen, Paris Hilton, Mark Wahlberg at Sean Penn. Numero 1, gusto mo bang malaman kung paano gumawa ng alak sa kulungan? Kilala rin bilang pruno, ito ay gawa mula sa kahit anong sangkap ng preso, gaya ng mansanas, dalandan, prutas, cocktail juice, candy, asukal na sirup, at minsan durog na tinapay. Magagamit ang plastic bag, mainit na tubig at medyas para itago ang pagbuburo. Nakakatakot ang mga nangyayari sa kulungan pero may ilang preso na di ito naranasan. Panoorin kung gaano kabilis mag-isip ng paraan ang mga preso para makatakas mula sa maximum security prison at makita ang mga pinakawalang kapantay na pagtakas na nagawa o i-click mo na lang ang video na ito.